na pinagpalang umaga sa ating lahat. Nandito tayo upang saksiyan ang pagdidebate ng dalawang partido sa isyung part-time job, nakabubuti nga ba o nakakasama. At para sa nakabubuti, nandito si Michael at si Kimberly Villarante, at para sa nakakasama, nandito si Erica Goto at si Troy. Upang umpisahan, ating pakinggan ang talumpati ni Michael Alilaen para sa partidong positibo. Ang partidong ito ay sumasang-ayon na ang part-time jobs ay nakabubuti sa pag-aaral sa kadahilanan ito ay isang paraan ng pagtulong para natin sa ating mga magulang, lalo na sa antas ng kabuhayan, mayroon ang halos karamihan ng mga Pilipino ngayon. Unang punto na nais namin bigyang pansin. Bilang isang mag-aaral na desidido, porsigidong makapag-aral at makapagtapos, at kalaunan ay makapagtrabaho sa isang kagalang-galang na kumpanya, ang part-time jobs ay makapagbibigay sa atin ng kaukulang salapi na ating magagamit upang masustentohan ang ating sariling edukasyon. Pangalawang punto na nais namin bigyang pansin. Ito ay ayon sa abs-cbn.com.ph.gov. Nagbibigay sa atin ang part-time jobs ng iba't ibang karanasan na siyang salis na paglago ng isang individual upang maging isang taong hasa sa mga pagsubok ng buhay. Kabilang dito ay ang kasanayan sa pagtatrabaho, pagtayo sa sariling mga paa at paghusay ng abilidad na makaagapay sa stress at pressures na isa ring mahalagang salis na ating magagamit sa panghinaharap na pagtatrabaho at marami pang iba. Hindi nga ba sinabi mo na ang part-time job ay isa sa mga paraan upang makatulong sa iyong mga magulang at sa pagsusustento ng iyong pag-aaral? Ngunit hindi mo ba naisip na ito rin ang maaaring maging dahilan upang hindi ka makatapos ng pag-aaral o bumaba ang iyong grado? Sa tingin mo ba sa ganoong parang nakatutulong ka sa iyong mga magulang? Hindi. Kami naman hindi sumasang-ayon na ang part-time job ay nakabubuti sa pag-aaral. Oo nga't nakatutulong ito sa aspetong pang-pinansyal. Ngunit hindi ka pa rin nakakasiguro kung ikaw ay makakapasa o makakatapos ka ng pag-aaral. Isang napakalaking sakripisyo ito. Ayon nga sa survey, napakalaking porsyento ng mga working students ang nawawala ng focus sa pag-aaral, na bunga ng pagod at puyat na maaaring mauwi sa pagbagsak o pagbaba ng grado. Bakit? Di nga ba tayo pangalang na hindi working students ay hirap na sa paggawa ng takda at iba't iba pang requirements sa paaralan? Sila pa kayang hating-hati ang oras? Isa pang masamang bunga ng pagtatrabaho habang nag-aaral ay ang pagpapabaya sa kalusugan. Nariyan ang wala sa tamang oras sa pagkain at pagtulog na sinabayan pa ng labis na pagod at stress dulot ng trabaho. Kakaroon ng part-time job ay hindi biro. Isa nga itong dahilan kung bakit marami ang nawawalan ng ganang mag-aral. Bakit ulit? Hindi nga ba kaya tayo nagtatrabaho ay upang matustusan ang ating pag-aaral? At kapag tayo nag-aral, doon din tayo pupunta para magtrabaho at kumita ng pera. So ngayon na may part-time job na kayo at kumikita na, bakit pa nga ba mag-aaral? Ayun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng malaking porsyento rin ng hindi nag-aaral na working student. Nyo nga na bakit pa kailangan mag-aral kung may trabaho na? Sa tingin nyo ba, makakatagal siya sa trabaho niya kung wala naman siya na pag-aralan? At saka, yung pinagtatrabahuan niya naman para sa pag-aaral niya, para matustusan niya ang kanyang pangangailangan. Ayun ako sa inyong pangayag na makaka-apekto nga ang pagiging working student sa kanyang pag-aaral. Pero, naisip niyo ba na mapipigilan niyo ang isang tao kung ang nais niya lang ay makapagtapos? Hindi ba't mas mabuti na maging working student kaysa sa hindi na makapag-aral? Ayon nga hayag ni Governor Dilma Santos noong September 5 sa Alay Lakad para sa out-of-school youth, 71 na mga kabataan ang hindi makapag-aral at karamihan sa kanila ay kahirapan ang dahilan. Hindi ba't ang pangit-pakinggan ito? Ito ang realidad ng buhay. Mas marami na ang hindi makapag-aral kaysa sa nakapag-aral na. Harap ang isang tao na makatapos ng pag-aaral, walang imposible. Tamang sabihin na ang prioridad ng isang estudyante ay ang kanyang pag-aaral, ang kanyang sarili at kalusugan. Kaya nga dapat marunong magbalanse ng oras ang isang working student. Kaya naman talaga akong iisipin. Maaari namang iayon ang schedule niya sa school at sa kanyang trabaho para hindi ito makasagabal. Ayon nga sa mga nabasa kong komento sa internet, may mga manager naman na naiintindihan ang mga estudyante at binibigyan ito ng konsiderasyon.
At saka, kung yung trabaho na papasukan ng isang estudyante ay may kaugnay sa kanyang kinukuhang kurso, magkakaroon ito ng edge sa kanyang mga kamag-aral at magkakaroon din ng kahandaan sa inaharap. Pag nakagraduate ka na, maaari kang irekomenda o i-refer na manager mo sa ibang kumpanya. Para sa iba naman, nais lang nila mabawasan ang burden o pabigat sa kanilang mga magulang. Ayon sa artikulo na aking nabasa sa abs-cbnnews.com, kulang ang binibigay na baon sa kanya ng kayang mga magulang, kaya siya ay naganap ng trabaho. Sa parang ito, natutusan niya ang kanyang mga pangangailangan at hindi na niya kailangan pa humingi. Wala ka rin masasayang na oras kaya sumasang-ayon kami sa part-time job. Sumasang-ayon ako sa sinasabi mo na nakatutulong ang part-time job sa mga estudyante para mabawasan ang gastusin ng mga magulang at para na rin sa kanilang baon. Pero isipin mo naman, kung nagtatrabaho sa estudyante habang nag-aaral, paano naman nila mapagtutunan ng pansin ang kanilang pag-aaral? Kaya nga nag-aaral ng mga estudyante para mapagtunan ng pansin ang kanilang pag-aaral. Tapos, saka ka maghanap ng trabaho kung saan kurso ang iyong natapos. Kung ganun, talagang di mo mapagtutunan ng pansin ng pag-aaral mo dahil nga natinati ang oras mo. Nato ba ang kalagayan natin ngayon? Wala pa nga tayong part-time job eh. Nahihirapan na tayo sa ating pag-aaral. Paano pa kaya kung meron na tayong part-time job, di lalagapak niya ng ating grado. At sabi mo pa kanina, ito pa, kailangan ng part-time job para mabawasan ng gastusin ng mga magulang. Kaya nga meron mga pampublikong paaralan para wala na tayong gastusin sa ating mga tuition fee. Siyempre, hindi ka naman mag-aaral sa isang pribadong paaralan para lang gumastos ka malaki. Tsaka ka magpa-part-time job para mabawasan ng gastusin. Ano ka, baliw? Siyempre, mas pipili yung mag-aral sa pampublikong paaralan para konti ng gastos, magandang pakakantas sa pagtuturo, hindi sa lahat, hindi pati ang oras mo sa pag-aaral. Kaya talaga mapagtutunan mo pansin ang iyong pag-aaral at makapagtapos ka sa kursong iyong kinukuha. At ibig sabihin nun, mas madali ka makakahanap ng trabaho pag nakapagtapos ka na. Kaya talagang tumututol ako sa part-time job. Hindi ba sabi mo ngayon pala nahihirapan na tayo sa pag-aaral? Syempre, tayong mga, kung halin tulad natin sa kalagayan natin ngayon, tayong mga freshman ay kumakayod pala. Kumbaga, nag-a-adjust pa lang tayo dun sa bagong lipat natin dito sa institusyon na to. Kung kaya, sabi mo nahihirapan tayo. Pero, well, in fact, kapag sa kalaunan na tumaas na ang ating level sa pag-aaral, makakaagapay na rin tayo sa mga pinag-aaralan natin dito sa pamantasan at syempre hindi na tayo mahihirapan noon. Kaya posible na magkaroon tayo ng part-time job dahil naka-adjust na nga tayo. Ito pa, sabi mo pa, nag-aaral tayo sa pampublikong paaralan kasi mas less ang tuition fees. Tandaan natin na hindi lahat ng pampublikong paaralan ay libre ang tuition. Meron din mga paaralan na kapag hindi ka taga doon sa lugar nila is pagbabayarin kanila ng matrikula. Pangalawa, sabi mo, maganda ang quality ng education sa mga pampublikong paaralan. Well, in fact, hindi lahat ng ganun kasi merong mga paaralan na sumusunod lang sa utos ng gobyerno. Nakikita na naniniwala na ang part-time job ay nakakatulong dahil nga marami itong naibibigay na karanasan sa isang mag-aaral. Hanggat desidido at porsigido na magpatuloy ang tao at patuloy ang kanyang kursong tinataha, hindi siya mawawala sa landas na kanyang nais makamit. Kailangan lang talaga ng higit na time management nang sa gayon, hindi maibali na mag-aaral ang kanyang atensyon sa part-time job, bagkus ang kanyang atensyon ay nananatili pa rin sa kursong kanyang tinatahak. Bale, magiging support lang ang part-time job upang makamit ng mag-aaral ang kursong nais niyang makamit. Kung sa partidong tumututol sa part-time job, kung may naninindigan na ang part-time job ay hindi nakabubuti sa pag-aaral, maaaring magdulot ito ng pagbaba ng performance sa pag-aaral at pagpapabaya sa kalusugan, sigit sa lahat, pagkawala ng gana sa pag-aaral dahil nga sila ay kumikita na.